Naparor yung Daikaiju dahil sa pambihirang suntok ni Kafka sa core nito, at napasigaw naman agad si Kurusu sa control room na isa yung critical hit at lubhang na damage na ang core nito. Nakuha noon yung atensyon ng lahat ng mga kasama ni Kafka sa labanan, mga tao sa control room, at yung mga taong nanunood galing sa evacuation areas, at sabay-sabay silang napakagat ng mahigpit dahil sa anticipation. Unti-unting nawala ng malay ang higanteng halimaw na ito, at isa-isang bumagsak ang kanyang mga galame sa lapag, na nagsanhi ng pagkawasak ng mga building na nakapalibot doon. Sa control room, napapospa ng saglit si Okanogi nang makita niya ang readings ng labanan. Pero hindi naman nagtagal ay tila hindi pa siya makapaniwala na wala na silang nadidetect na vital readings galing sa Daikaiju, kaya kinonfirm na niya na nawasak na yung target nila. Nagkatinginan yung iba pang assistant sa control room habang inaabsorb pa ang pangyayari, at bigla silang nagsitalunan sa tuwa habang napapa-cheer dahil dito. Naghiyawan ang lahat ng mga nakapanood ng pangyayaring ito at kanya-kanyang ipinakita ang kanilang relief nang malaman nilang natalo na ang kanilang kalaban. Isa sa nga notable dito ay yung kauna-unahang batang iniligtas ni Kafka sa isang kaiju dati, at tuwang-tuwa nitong sinabi sa kanyang mommy na talagang tinamaan ni Kafka yung halimaw. Ikinalat na nila Okanogi sa mga tao sa battlefield na naglalaho na ang readings galing sa resurrected kaiju, at napasay of relief naman si Mina habang tinatanggal niya ang kanyang Keronos. Napukaw naman ni Kafka ang kanyang atensyon nang makita niya ito sa kanyang interface na nakahandusay lang sa katawan ng Daikaiju habang walang malay. Agad siyang napasigaw sa pagkabahala nang makita niya yun, at dahil doon ay napansin na din nila Kurusu at Reno ang sitwasyon noon. Pumunta naman tayo sa side ni Kafka, at habang nakahandusay, sinabi niya na nararamdaman niya na naglalaho na yung grudge spirits ngayong nakamtan na nila ang kanilang layunin, pati na rin daw siya ay naglalaho na since nagmeld sila ng mga yon. Habang pinapanood ang kanyang sarili na unti-unting maglaho, pinoint niya din na preparado naman siya na harapin ang parusa. At habang binabalikan niya naman ang kanyang mind world kung saan kasama niya si Kid Kafka, idinagdag niya na pero kung sasabihin niya daw dito na wala siyang regrets, ay nagsisinungaling siya. Nagkatinginan sila ni Kid Kafka dito, at binigyan siya nun ng encouraging smile, habang iniisip niya na even so, ginawa niya naman ang lahat ng kanyang makakaya. Salamat daw sa mga grudge spirits, nagawa niyang tuparin ang kanyang pangako na makatabi si Mina sa tapatan laban sa mga kaiju. Isa-isa niyang inalala ang lahat ng mga kasamahan niyang sumama sa paglalakbay ng kanyang buhay, simula kina Mina, Reno, Kikoru, Hoshina, Narumi, Iharu, Haruichi, Aoi, ang Defense Force, at ang mga kasama niya sa Monster Sweeper Inc., at buong puson siyang nagpasalamat sa kanilang lahat sa pagtulong sa kanya. Habang unti-unting nawawala ang kanyang katawan, pumikit siya ng may gun sa pakiramdam at iniwan niya na ang natitira pang gagawin sa mga kaibigan niya. Ngunit biglang lumitaw sa harapan niya ang espiritu ni Isao, hinawakan ang kanyang balikat at pinigilan siyang tuluyang maglaho, sabay sabing hindi niya hahayaang mangyari yon. Napatulala tuloy si Kafka dito sa gulat, at matapos ma-realize ang pangyayari, napalayo siya kay Isao dahil sa takot at pagkabigla sa pagpapakita nito sa kanya. Nang windang na windang niya pa lang na itatanong kung bakit ito nasa kanyang isipan, nagsimulang magsiliparan ang napakraming spirit sa kanyang paligid, na nagpapukaw ng kanyang atensyon. Napansin niya na yun yung mga spirit ng Daikaiju of the Meiriki period at ng Grudge Samurai na nag-combine sa kanya, at parehas na dawi yung naglalaho. Dahil dito ay napaisip siya kung napalaya na ba ang mga yon. Sinagot naman ni Isao yung tanong niya, at sinabi nito na pumunta ito doon para pasalamatan siya. Nagkatinginan silang dalawa habang sabay na unti-unting naglalaho, at pinoint ni Isao sa kanya na ginagawa niya yon for the last time. Nagulat siya sa pagpapasalamat nito sa kanya, at napayuko na lang dahil sa pagka-disappoint sa sarili. Nagsorry siya kay Isao at ipinaliwanag na mas tough pa kesa sa ini-imagine niya yung Damn Kaiju No. 9 na yon, at nang dahil daw doon ay isang huge mess na ang Tokyo. Sinabihan naman siya ni Isao na huwag mag-alala at kaparehas lang daw yung nangyaring yun after Kaiju No. 6. Ipinaliwanag niya na maraming beses na ring hinarap ng sangkatauhan ang mga major na sakuna na inakalang wala ng pag-asa. Pero sa bawat pagkakataon, patuloy silang nagsusumikap, natututo, nahuhubog, at nakakalikha ng mas matatag na mundo.
Napaisip si Kafka sa bigat ng natanto niyang yon, at habang lumilingon si Isaw sa kanyang likuran, sinabi niyang malalampasan din nila ang nangyaring ito. Habang sinasabi niya yon, nabuo sa isipan ni Kafka ang imahe ng lungsod nila matapos ang malaking labanan kontra sa mga Daikaiju, at binigyang diin niya na muli nila itong itatayo. Tinitigan ni Kafka ng maigi ang ipinapakita sa kanya ni Isaw, nang biglang sabihin ni Isaw na may ibibigay siyang misyon, dahilan para makuha ang atensyon niya. Itinuro ni Isaw na dito pa lang talaga magsisimula ang totoong laban. At pagkatapos ay iniatas sa kanya ang misyon na tumulong sa muling pagtatayo at patuloy na harapin ang mga panibagong banta, sabay tawag sa kanya bilang Officer Habino, habang seryoso ang mga mata. Nagpakita ng gulat si Kafka nang maramdaman niya ang tiwalang ibinibigay sa kanya ni Isaw, pero agad din niyang naalala ang tungkol sa kanyang puso, dahilan para mainis siya sa sarili. Tumalikod siya palayo kay Isaw, nag-sorry, at ipinaliwanag na ginawa niyang kaiju core ang puso niya. Ngunit habang pinapaliwanag pa niya na hindi na siya maaaring manatili sa mundong ito, pinutol siya ni Isaw at inutusan siyang humarap sa kanya. Nang sumunod siya, bigla niyang nakita si Isaw na umaalulong ng patakbo sa kanya. Tinangkapan niyang pigilan ito, pero huli na, damapo na ang suntok ni Isaw sa kanyang dibdib ng sobrang bigat, at tila ba tumagos ito doon. Inubo si Kafka dahil sa ginawa ni Isaw sa kanya, at napatalsik siya matapos iyon. Sinabi ni Isaw sa kanya na kunin niya ang ibinigay nito dahil hindi na daw nito yun kailangan, at pinaalalahanan siya na bantayan ang mga kaibigan niya, na may special mention kay Kikoru. Matapos iyon, naglaho na si Isaw at napapikit na siyang muli, at bigla na lang may tumibok na puso sa kanyang kaloob-looban. Sa panlabas na mundo, nagsimulang mag-breakdown ang katawan ng Daikaiju, kaya agad itong iniulat ni Kuruso sa mga Defense Force officers at inutusan silang lumikas mula sa lugar. Habang nangyayari ito, makikita ang katawan ni Kafka na dahan-daang dumudulas papunta sa gilid ng katawan ng Daikaiju, at nakita siya ni Kikoru, kaya napasigaw ito ng pangalan niya sa pag-aalala. Nagsimulang malaglag yung katawan ni Kafka, pero buti na lang merong individual na mabilis kumilos upang seluhin siya. Napatitig si Kikoru sa may kagagawa nun, at matapos bumaba ng usok, lumalabas na si Reno yung sumalo kay Kafka. Maski si Mina ay nanlaki ang mga mata nang makita yon, habang si Reno naman ay agad na kinausap ang walang malay na katawan ni Kafka, tinatanong kung okay lang ba siya. Sinubukan nila itong gisingin, pero napatigil sila sa pagsigaw nang magsimulang ma-disintegrate ang kaiju body ni Kafka at ma-reveal ang kanyang human face.